What's up sa inyo mga kabowlers? What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome uli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Mga kabowlers, mga kapito, nandito na naman tayo para sa panibagong vlog natin regarding sa article number 29 at article number 50, ang shot clock. Okay? Maalala nyo yung nakaraang vlog natin, yung part 1 at ang part 2 ngayon. So, uunti-untiin natin ang tinatawag na mga article sa ilalim ng shot clock. Ang article number 29 at ang article number 50. Okay? Uunti-untiin natin yung mga statement na yan hanggang sa makumpleto natin. Dahil mas maganda na napapaliwanag ng by statement, and then yung may examples, and then yung interpretation. Diba? Alam natin na yung ang rules and regulations na to ng FIBA sa ilalim ng article number 29 tsaka 50 na may titulong shot clock, ito yung lumalabas na mga bagong rules. Isa sa mga bagong rules na lumalabas ng FIBA. So, kailangan talagang malaman at maintindihan natin kung ano nga ba ang linalaman ng mga rules and regulations na to. Ito talaga makakatulong to sa mga referees katulad ko, yung mga arbitero na nandoon, pumipito sa loob ng basketball court. So yun, meron tayong 11 statement, okay, sa ilalim ng article number 29 tsaka number 50 sa OBRI, yung shot clock na yan. So, magkakaroon tayo, of course, ng tinatawag hanggang part 11. So, medyo mahaba, kaya tuloy-tuloy ang ating pagbablog ngayon, diretsuhin na natin araw-araw para makakompleto kaagad natin ang tinatawag na 11 statement ng article number 29 at saka article number 50, ang shot clock. Okay mga kapito? So yon. Gaya ng sinabi ko before, na i-translate ko na ang mga article na to, yung rules and regulations na to ng Tagalog. Okay? So, na-translate na ng Tagalog, ilalagay natin sa screen, mababasa nyo yan ng Tagalog, at i-explain pa natin, okay, nang maigi para mas lalo nyong maintindihan dahil alam naman natin na lahat ng mga nakasulat na rules and regulations na FIBA ay English. So, medyo crucial, medyo mahirap intindihin sa iba, ay mga arbiterong hindi naman talaga bihasa o nakakaintindi talaga ng rules and regulations na nakasulat sa English. So, ito na. Nandito si Uncle B sa inyo para ihatid. Okay, ang mga rules and regulations na yan at ipaabot sa inyo sa salitang Tagalog, sa salita natin. Okay? So, ang article na tatalakayin natin sa part 2 ng ating video tungkol sa shot clock na yan ay statement na tinatawag na 2950/9. Okay, so pangalawang statement. Sinasabi, lalagay natin sa screen yung statement na yan. Sinasabi sa statement na yan na kapag tumunog ang shot clock signal at sa judgment ng referee na kontrol ng kalaban ng bola ng mabilis at malinaw, ang shot clock signal ay disregarded na o baliwala na. Ang laro ay magpapatuloy. So yon, maliwanag na sinasabi sa statement na tatalakayin natin ngayon. Sinasabi diyan na kapag tumunog na ang shot clock signal, ulitin natin, idig pa natin, okay? Para mas lalong maintindihan. Kapag narinig natin na tumunog na ang shot clock signal, sinasabi sa statement, at sa judgment ng mga arbitero o ng mga referee, okay, na ang bola ay nakontrol ng malinaw at mabilis. Okay? Ang shot clock signal ay disregarded na. Ibig sabihin, kapag ito ay nakontrol ng opponent, of course, kasi dyan lang madidisregard ang sinasabing shot clock. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy ang laro kapag ang nakakuha ng bola during action na tumunog ang buzzer, okay? Siyempre, magwe-wait ang referee, sino makakontrol ng bola. At pag nakakontrol yan ng opponent o ng kalaban, ibig sabihin, madidisregard na ang signal ng shot clock. Okay? At magpapatuloy ang laro. Okay?
So, continuous na ang laro dyan sa mga ganyang sitwasyon. Yan ang statement niya. Ngayon, alamin natin ang mga example na nakapaloob sa statement na yan para mas klaro pa. Kasi andyan naman yan, binigay naman ng FIBA Rules and Regulations yung mga example na yan sa tinalaki, sa sinabi ko sa inyong statement. Okay? So, sa ilalim ng tinatawag na article number 29 and 50 is last 10, ito ang sinasabi sa example. So, lalagay uli natin sa screen. Sinasabi dyan, malapit nang matapos ang shot clock period. Pinasa ni A1 ang bola pero hindi nasalo na A2. So, pares sila nasa front court nila. At ang bola ay gumulong sa backcourt ng Team A. Bago makontrol ni B1 ang bola na mayroong free shot papunta sa basket, tumunog ang shot clock signal. So, yan ang example, ano? So, ano yung pa natin? Paliwanag pa natin yung sitwasyon na yan. Ibig sabihin, malapit na matapos ang shot clock, paubos na. Okay, nung pinasa ni A1 ang bola sa kakampi niya kay A2, siyempre doon sila naglalaro sa front court nila, no? Sa front court sila naglalaro. Hindi nasalo ngayon ni A2. So, ano mangyayari sa bola? Napunta sa backcourt nila ng Team A. Okay? Which is front court na yon ng Team B. Ngayon, hinabol ni B1 ang bola doon sa kabilang court, which is front court na ng Team B yun. Okay? Hinabol niya. Open path na. Ibig sabihin, tinitingnan ng referee ngayon doon sa sitwasyon na yan na wala nang ano ron eh. Libreng-libre na si B1. Ngayon, biglang tumunog ang buzzer. Okay? Yan ang example. Biglang tumunog ang buzzer. Okay? So, yan ang example. Ngayon, syempre, hanapin natin ang interpretasyon para maliwanagan tayo. Ano ang magiging interpretasyon dyan ni FIBA. Okay? So, maliwanag naman yung pag-explain natin tungkol sa example na yan. Ano ang magiging hatol ni FIBA sa OBRI sa interpretasyon sa sitwasyon na yan. So, eto. Okay? Pakinggan natin ang interpretasyon ni FIBA dyan. Sinasabi, kapag nakuha agad ni B1 ang bola para sa mabilis at klaro na pagkontrol nito, ang signal ay disregarded na. Ang laro ay magtutuloy-tuloy. So, yon. Maliwanag, ano? Maliwanag sa lahat, sa mga players, sa mga coaches, sa mga referees, na yon ang interpretasyon. Open path, bigla na lang tumunog. Pag sinabing open path o free path, hindi pa talaga nakokontrol ni B1 ang bola. Biglang tumunog ang shot clock signal. Okay? So, ibig sabihin, hindi pa pipito ang referee. Kailangan makita niya muna, sinasabi sa interpretasyon, na kailangan makontrol ng player ng Team B o si B1 ang bola ng mabilis at klaro. Okay? So, mayroong tinatawag na adjustment o yung tinatawag na titingnan muna. Okay? Magpasensya muna tayo sa pito. Kapag nakakontrol ni B1 ng mabilis at klaro ang bola, hindi na tayo pipito. No need lang pumito ang mga referee. Ile-let go na natin. So, ang shot clock ay disregarded na. Okay? Bagamat tumunog ang shot clock, huwag tayong mag-interrupt ng laro. Huwag pipito ang referee. Ibig sabihin, disregarded na. Ang shot clock, signal. Kasi usually, nahihinto lang ang laro, hindi dahil tumunog ang shot clock. Nahihinto ang laro dahil may pito ng referee. Okay? Alam naman natin yan. Ang authority ng referee, once na pumito yan, ibig sabihin, interrupted ang laro, kailangan huminto. So, kapag nag-signal, wag na pipito ang referee. Kung nakita ng referee na si B1, after ng shot clock signal, nakontrol niya talaga ng mabilis at malinaw ang bola. Okay? So, mga ilang segundo lang naman ang pagitan yan. Mabilis lang yan. So, i-let go na. Nasabi nga. So, ang shot clock violation o yung shot clock signal disregarded na. Ang laro ay kailangan magtutuloy-tuloy. Kasi, obvious naman mga kapito na nasa advantage na ni Team B. Okay? Kapag pinituhan natin, ibig sabihin, disadvantage natin yung Team B. Okay? Bagamat yun ang rules. Okay? Kailangan makita ng mabilis at klaro. Hindi naman yung sobrang tagal kasi yan ang sinasabi.
Diyan sa statement na yan, under ng article number 29 at article number 50 dash 9. Okay? Yan ang statement. At yan ang example at interpretasyon sa senaryo o yung sitwasyon na yan. Okay mga kapito? So yan, ang ating vlog ngayon, ano yung statement na yan, iisa-isahin natin yan. So, alam ko naman na naliwanagan kayo at sobrang klaro naman dahil Tagalog na Tagalog at dinadahan-dahan pa natin ang pag-explain. Ngayon, kung may katanungan kayo regarding sa statement na yan at medyo nalilito pa rin kayo, bukas ang comment section dyan sa baba mga kapito, pwede kayo magtanong at sinasagot ko naman. Ang mga katanungan nyo, wala tayong pinalalagpas ng mga tanong dyan. Okay? So yan, bago tayo magtapos mga kapito, gusto ko munang imbitahin. Okay? Lahat ng mga kaarbitero natin, saan man kayong panig ng Pilipinas, na join o sumama sa aming tinatawag na basketball organization, kung saan ako ngayon naka-member ang BRAD. So ayan ang BRAD. Okay? At dito ngayon naka-member si Uncle B sa NCR. Okay? Dito sa Metro Manila area. So lahat ng mga referees na nasa Metro Manila area, pwede kayong sumama sa grupo namin. Okay? Yung BRAD na yan, okay, kontakin nyo lang ang Facebook page niyan. So, mag-message lang kayo dyan at makakasama nyo si Uncle B sa grupo. At doon sa mga taga-probinsya naman na mayroong mga referees na grupo na gustong lumipat at maging isang BRAD na mga referees o sumama sa aming organisasyon, pwede kayo mag-PM sa akin kay Uncle B no, sa Facebook page ko. Ayan ang aking Facebook page, Uncle B Ballers. At sasagutin natin yan at ayusin natin yan. Dahil lahat naman dadaan sa proseso yan eh. Dadaan sa mga online seminars. Okay, at kung ano-ano pang mga tinatawag na mga requirements para makasali rin sa grupo namin. Okay mga kapito. So yan, maliwanag na sa mga kaarbitero natin ang tinalakay natin na topic ngayon. At syempre sa mga coaches, sa mga players, na mga nanonood dito sa ating YouTube channel na nakakapulot din ng mga ideas at kaalaman tungkol sa mga rules and regulations ng FIBA. Okay? So mga kaballers, at yon, sa susunod, part 3 na tayo para tuloy-tuloy tayo, ano, may mga instances na ang topic natin sa statement ay ganito, maiksi lang. Pero may mga instances na talagang sumusobrang haba, umabot ng 20 minutes to 30 minutes. Pero by statement kasi ang ating pagtatalakay. Okay, lagi ko lang pinapaalala sa lahat ng mga subscribers natin, mga followers natin, na patuloy tayong mag-aaral ng mga rules and regulations ng FIBA. Okay? Sa pamamagitan ng panonood ng vlog, kaya Uncle B, dahil ito ay malaking may tutulong sa atin doon sa gitnaan sa loob ng basketball court. Hindi tayo pwedeng referee nga tayo, marunong tayong tumawag ng foul, marunong tayong tumawag ng mga violations, pero wala tayo talagang kaalaman tungkol sa mga rules and regulations na lumalabas sa FIBA. Lalong ngayong panahon na to, may mga rule changes, may mga pagbabago sa YouTube channel ni Uncle B. Lahat ng mga pagbabago ng mga rules and regulations, ina-update natin yan. So, ang gagawin nyo, manonood na lang kayo, hindi na kayo magbabasa. At malaking tulong yan pag nandun kayo sa loob ng basketball court. Okay? Isa sa mga tools yan ng mga referee para makatawag ng pulido at tumaas ang level, tinatawag pagre-referee, at hindi tayo encounter ng mga problema na sabi nga nasasabog ang laro. Hindi. As long as nandito kayo sa channel ni Uncle B, nanonood kayo, nakakapulot kayo ng mga kaalaman, at ina-apply niyo yan sa loob ng basketball court, malaking maitutulong yan para lumago ang ating kaalaman, okay, ma-improve ang ating mga kaalaman sa larangan ng pagre-referee. Kaya mga kaballers, mga kapito, no, syempre bago ako ulit magtapos, gusto kong i-shoutout ang mga supporters natin. Shoutout sa inyong lahat. At syempre, kay Pastor Ed Tumarong ng Coronadal, Cotabato City. Shoutout sa iyo, sir. At shoutout din kay Mr. Jericho Navarrete ng Australia. Lagi ko shoutout yung dalawang tao na yan dahil talagang supporter yan. Yan, Uncle B. Shoutout sa inyo, mga sir. So, lagi kayong mag-iingat at stay healthy. So, ganun din sa lahat ng mga kaarbitero natin. Sa mga panig kayo ng mundo, lagi kayong mag-iingat. At talagaan natin ang sa ating mga sarili para sa patuloy na pagtakbo at pagpito natin sa loob ng basketball court.
Mga kaballers, mga kapito, at dito ko natatapusin ang ating video. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.